So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago kasama na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest critic! Ang kauna-unang critic na ulagang mag-analyze! The biggest. Alam niyo na yan, biggest. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. The biggest comedy sa balat ng social media. Walang iba mga kahombre ko, kundi si Yulin Castro, a.k.a. Yoba. Palakpakan po natin ang putang inang yan. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Yulin Castro o mas kilalang si pambansang Yobab ay isang internet content creator na sumikat sa mga vlogs nitong ukol sa paggala nito at pagtikim nito ng kung ano-anong mga pagkain. So food vlogger po ang peg niya, no? Meron itong 1.8 million followers sa FB, 526,000 subscribers sa YT at 3.4 million followers sa TikTok. So, she's something, man. Alam niyo yun, malupit mga kahombre ko. I refuse! Noong araw ng Lunes, May 26th, nagawa nito mag-upload ng isang short sa TikTok kung saan nasa Iloilo ito at kumakain. Yan, ito yung issue. Sinaad ni Yulin na may hilig itong pumunta sa mga coffee shop kaya naisipan itong bumisita at itry ang mga pagkain sa coffee break. Hello guys! So nandito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre mahilig kami sa mga coffee shop. Yes. Nag-try kami dito sa coffee break. Ayon sa komento ni Yulin, sa sobrang dami ng in-order nila ay ni isa ay walang masarap. Kahit drinks! Out of all of you, Wow! all of you, What's that? walang masarap. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Putang ina mo! My God, mga kahombre ko. Ayan ang problema. Yulin naman, influencer ka. Kahit hindi masarap yung kinakain mo, o kaya hindi ka satisfied, hindi mo po pwedeng sabihin na walang kwenta yung pagkain, hindi masarap yung pagkain. Alam mo kung bakit? Like logic lang to ha. Yobab, logic lang to. Eh di nawalan sila ng customer. Influencer ka nga, di ba? In short, nag-i-impluwensya ka ng mga tao. Kung wala kang magandang sasabihin, pwede namang maging neutral ka lang. Kumakain ka, tahimik ka lang. Napakarami po na mga influencer, food vloggers, no? Na ganyan ang ginagawa. Kapag hindi masarap, tahimik na lang. No comment, tuloy-tuloy lang sila sa pagkain. Hindi ba, Yobab, mas maganda yung ganun? Mas humble, mas down to earth. Totoo naman yun. At hindi ka kupal. Ito kasing ginawa mo, talagang may pagkakups ka dito. Kasi to tell sa isang klase ng ganyang negosyo na walang masarap kahit drinks, ibig sabihin, may something na mali sa'yo. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Hindi naman po yan magtatayo mga kahombre ko, yung mga yan, kung walang kwentang pagkain yan. For sure, iba't iba lang po ang taste buds ng mga tao. Baka ayaw niya sa menu, baka ayaw niya sa pagkain doon. Eh di sana, tumayo ka na lang and you walked away. Kesa ganyan, na itinuloy mo ang review na parang hindi ka kontento and then nag-comment ka pa ng negatibo. Mga kahombre ko, ganito kasi yan, no? To tell you the truth. Kakagaling ko lang kay Diwata. Nakita nyo naman lahat yung aking review. Totoo po, honest review yon mga kahombre ko. Pero kunwari hindi ako nasarapan, hindi ako naayusan sa pwesto, mananahimik lang ako mga kahombre ko. Hindi ba kayo naaawa sa kapwa Pilipino nyo na nagne-negosyo? Alam nyo yun, you should give them a chance. Kesa naman magpalaboy-laboy lang sila sa daan, di ba? O kaya ang tangkilikin nyo ay produkto na hindi Pilipino. Tama? Hindi na namin kailangan yung mga kagaya mong banyaga. Hindi ba mas maayos yon mga kahombre ko? Lalo na at mukhang malupit na pride to ng Iloilo. Imagine ninyo mga kahombre ko, ganyanin ang negosyo nyo ng isang tao o influencer. Anong mararamdaman nyo? Di ba? O ikaw na lang, Yobab.
Kunwari ganyan ang negosyo mo. Pumuntang isang influencer upang magkupal-kupal lang sa negosyo mo. Anong mararamdaman mo? Lalo na at hindi ka naman tsamba-tsamba lang na influencer. Ikaw ay merong milyon na followers Marami-rami yun. na umaasa sa iyong review, na talagang naniniwala sa mga sinasabi mo. And then what? Ganyan ang iyong action? Ganyan ang iyong acting? Siyempre, bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Nakakabahala yan, mga kahombre ko, tama? Mali yan, Yulin. Dapat marunong kang magbalanse. Ibabalanse mo yung tama sa mali. At dapat matuto kang iparamdam sa mga negosyante na meron ka namang respeto sa produkto nila. Kasi for sure, Yobab, hindi yan isang araw lang nila ginawa. Probably, this is done a long time para lang makabuo sila ng ganyang recipe. Tapos, babastusin mo lang. For sure, hindi ka namang ka-level ni Gordon Ramsay para ikaw maging ganyan na kalaking ulo. Tama? Bobo! So, wala kang karapatan na gawin niya mga ganyang galawan. Wala kang respeto sa mga taong naghirap na gumawa ng menu. And that's sad. Halata naman sa'yo, tulad ko, ako rin, tayo ay fan ng pagkain. Tapos ganyan lang ang iyong naging reaction or action or acting. Hindi po yan katanggap-tanggap. I will not allow that. At take note mga kahombre ko, dahil nag-trend, hindi niya talaga dinilit ang video. Nasa TikTok niya pa rin. Wow! Kapal na mukha, parang mga Yana style to 20 years of business ng Coffee Break Iloilo. Naging tambayan pa namin before. My heart hurts badly hearing how people say bad things about the cafe. I respect your own feedback opinion about it, but using explicit words is very unprofessional. As Ilonggos, we serve people with love and care. I hope na you learn from this and try to grow more mature. Please choose the words that you use. Thank you and God bless. Kita nyo mga kahombre ko kasi coming from taga dun mismo sa Iloilo. Mahal na mahal nila yung place. Merong ganun mga kahombre ko. Tulad natin lang sa Jollibee, di ba? No? Nasa puso nila to, tapos binababoy-baboy, binabastos-bastos lang, di ba? Oh! Oh my God! Ano ginadyo? If only you knew how much I miss Coffee Break Iloilo, it breaks our hearts to hear this from you. If you don't like Coffee Break or the food, at least learn to show some respect. Nagawang sumagot mismo ng Coffee Break sa nasabing review nito ni Yulin. Thank you for sharing your thoughts, Miss Yulin Castro, about your recent visit to Coffee Break. We appreciate all feedback as it helps us learn and improve. However, we were taken aback by the strong and explicit words or language used in review. While we understand that not everyone will share the same taste, we believe that constructive criticism can always be communicated respectfully. We're proud of the work our team puts into creating a positive experience for every guest, and language that crosses the line can be disheartening. Not only to us, but to the people who work hard every day to serve our customers. Grabe, ang sakit nito mga kahombre ko. Bring it on! Bring it the fuck on, man! Coffee Break has been serving coffee lovers for 20 years. And while we recognize there is always room for improvement, we've never received an insulting feedback such as yours. If you had shared your concerns with our staff during your visit, we would have been more than happy to enhance your food or drinks to your liking. We truly value guest satisfaction and do our best to accommodate preferences whenever possible. And we will remain committed to providing a warm, satisfying experience to every guest and to continuously grow from feedback shared with sincerity and respect. Okay naman, tumatanggap naman po sila ng constructive criticism pero hindi yung pambabastos. Kantuta! Hindi yung mga pagmura-mura. Putang ina mo! Mga putang ina nyo kayo. Masama na yon mga kahombre ko, di ba? So what? So fucking what? Sino ka ba? Lalo na pagkain. Pagkain ang usapan, napaka-crazy nito at medyo alanganin to Pangit po pag pagkain ang usapan. Patikim, pek. At meron pang isang netizen na nag-post, no? I hope this message finds you well. I write to you not out of anger but from a place of reflection and cultural pride. As an Ilonggo millennial who has been running a thriving food business for the past 5 years, I feel compelled to share a voice that represents not just myself but many in our community who have dedicated their lives to the craft
of Hospitality and Services. So, ang dami niya sinabi in regards sa respeto, lalong-lalo na sa pagmamahal nila sa pagkain at sa mga negosyo nila. Yo, Bob, a public apology will do, pero hindi mo pa rin ginagawa. Hinihintay mo pa siguro ang aking video. No! Suntukan! But a public apology will do. At sana magawa mo na yon ASAP. Repent! Kasi the more na tumatagal, the more na dumidip yung sugat. Hopefully, in the future, hindi na maging ganyang kasama ang ugali mo at magkaroon ka ng respeto sa mga pagkain natin, sa inihahain sa'yo. Pag ayaw mo ng pagkain, magsabi ka in a very well-mannered way sa waiter or sa manager. Kaya nga nandun ang manager eh. Why me? For you to complain there. Tas maybe ayusin na yung food mo. Pag hindi ka pa rin happy, you can just go. I refuse! Kindly go. Huwag ka nang mag-acting ng kung ano-ano kasi grabe, respeto sa tao. Pagkain yan eh. Dami pa naman nagugutom dito sa bansang to. Tas para sa'yo, ganyan-ganyan lang. Fucking shit. One love. Good fucking vibes. Ay, Holy shit, bro. Holy shit. Gangsta. Vlogger na, rapper na, gangsta pa, OMG! Oh! Oh my God! Ano, Gina, John, sabihin mo lang sa akin. Sabihin mo lang sa akin,